Dinispatcha ni SBP President Al Panlilio ang usapin tungkol sa nangyaring bardagulan ng Gilas Pilipinas at Australia. Ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa kanya, maganda na ang relasyon ng Pilipinas o SBP sa Federasyon ng Australia. Ibinunyag din niya na maraming nasyon o bansa ang gustong makaharap ang pambansang kupunan, bunga ng suportang ibinibigay ng ating mga kababayan. Patunay umanong pagpasok ng halos 85% na Pilipino sa arena nang magsagupa ang New Zealand at Gilas Pilipinas. At si Coach Tim Cone inamin na mas maayos na silang maglalaro kalaban ng New Zealand at Chinese Taipei kumpara sa una nilang bakbakan. Iginit din niya na handa sila sa paparating na laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan mga ka-playoffs, ibibigay po natin ang isang Nike shoes na to sa maswerteng subscriber po natin. Paano sumali? Siguro i-follow nyo lang po at i-like ang post ko sa TikTok account na to. Kailangan nyo po akong i-follow dyan kasi dyan po natin i-announce ang winner ng Nike shoes. Ayan po siya at ilalagay din po natin ang link sa comment section. Simula po ngayon, i-announce po natin ang winner sa June 16. Kita-kits po tayo dyan. Hindi pa sumasalang ang Gilas Pilipinas sa pinananabikang World Cup qualifiers, nagiging mainit ng usapin ang nangyaring bardagulan ng Gilas Pilipinas at Australia. Ilang taon na ang lumilipas. Bunga niyan, kaagad naglabas ng pahayag ang SBP sa pamumuno ni Al Panlilio. Tanong, ano na nga ba ang estado ng nasabing usapin matapos ang ilang taon? Tutukan natin si SBP President Al sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nakapag-develop na ako ng magandang relasyon sa pinuno ng Federasyon ng Australia. Nakaraan na yun Nauunawaan natin yan. Natuto na tayo mula dyan. Alam ko, July ang anniversary date nun Pero nag-move on na tayo mula dyan. Laro lang tayo. Yan yung dapat natin pagtuunan ng pansin. Okay, so kung titignan mong mabuti, parang ang dating na sinasabi ni SBP President Al Panlilio is tama na, di ba? Okay na tayo sa lahat Wala na dapat balikan doon. Wala nang problema. Natapos na lahat yon, kaya dapat wala nang issue tungkol dyan. Yun yung dating, di ba? At para sa akin, totoo yun. Wala na dapat sisihin doon. Wala na dapat ungkatin doon. Yung OC, alam natin, wala na rin sa kanila yun Nakita natin yan nung time ni Kai Sotto sa NBL. Although ang daming issue nung sumalang si Kai sa Adelaide 36ers, hindi naman natin nakitang ginipit siya doon dahil isa siyang Pilipino na nakabardagulan ng kanilang bansa or ng Australian players. Basketball na dapat ang focus na alam nating lahat na magiging mabigat ang tatahaking landas ng Gilas Pilipinas sa qualifiers. Group of death na tawag sa grupo nila, di ba? So preparation ang kailangan, hindi issue. Pagpapatigas ng player ang kailangan ng Gilas, hindi ang pagbabalik sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng basketball sa pagitan ng dalawang bansa. At sa paparating ng World Cup qualifiers, wala siguro tayong inaasahan kundi maging smooth ang magiging bakbakan. Sa patuloy na paglalahad ni SBP President Al Panlilio, isiniwalat nito na maraming bansa ang tila excited na makaharap ang Gilas Pilipinas sa qualifiers. Pagbubunyag pa niya, maging ang Australia at New Zealand ay naging masaya sa resulta ng draw na isinagawa ng FIBA. Tanong, ano nga ba ang rason? Bakit gustong-gusto ng ibang bansa na makaharap ang Gilas sa bakbakan? Tutukan natin ang sinabi ni SBP President Al sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Lahat ng ibang federasyon gustong makalaban ang kupunan ng Pilipinas kasi dinadagsa sila ng tao. Kahit sa World Cup qualifying seedings at groupings, masaya ang New Zealand, masaya ang Australia, at halatang masaya rin ang Guam dahil mapupuno ang mga stadium kapag naglaro doon ng Pilipinas. So ibig sabihin mga ka-playoffs, recognize ang fans ng Gilas worldwide. Recognize sila dahil sa tindi na suportang pinapakita nila sa Gilas Pilipinas, di ba? Ulitin lang natin, nung time na naglaban ng Gilas at New Zealand, grabe ang Gilas fans doon At ayon sa ibinunyag ni SBP President Al, 85% ng dumalo sa bakbakan mga Pilipino. Nasa report din niya ng Spin. Sabi pa niya, ayon umano sa Federasyon ng New Zealand, may mga activity pa na ginawa ang grupo ng mga Pilipinong nanood sa bakbakan. Yung iba raw nagluluto at yung iba naman nagbebenta ng kung anik-anik. So kung ikaw ang isa sa mga kasama sa federasyon sa lugar na ganun kung saan dumayo ang Gilas, tapos makikita mo ang fans nila na dumagsa at may mga aktibidades, matutuwa ka talaga. Ang laking bagay nun hindi lang sa bentahan ng ticket, kundi maging sa pagkakaibigan na hatid ng bakbakan ng Gilas at New Zealand. Yun yung spirit or diwa ng larong basketball. Kahit minsan may mga bagay na mahirap ipaliwanag kapag nasa loob na ng court ang ating mga player, pero sa huli, makikita mo pa rin ang pagkakaisa sa bawat bansa na kasali sa laban. Kung umamin si SBP President Al Panlilio na gustong-gusto ng ibang bansa na makaharap ang Gilas Pilipinas, buong ng suportang nakukuha nito, iginiit naman ni Coach Tim na mas magiging maayos ang kanilang laro sa ngayon kumpara nung mga naunang bakbakan ng makaharap ang New Zealand at Chinese Taipei. Paliwanag niya, kilala na nila ang dalawang kupunang nabanggit kasabay ng pag-amin
na handa sila sa bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Team sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Again, natalo tayo ng sunod-sunod laban sa dalawa sa mga kupunang yan. Kaya malinaw na kailangan natin pagbutihin pa. Sa tingin ko, makatwira ng isipin na ngayon, kilala na natin ang Taiwan at kilala na rin natin ang New Zealand. Nakalaban na natin sila ng ilang beses Sa palagay ko, makatwiran lang na isipin na makakalaro tayo ng mas maayos ngayon. Yun ang magiging layunin natin, ang maglaro ng mas maayos kumpara sa huling beses. Sigurado yan, handa tayo. Doon siguro tayo sa goal nila ngayon. Mas pagbutihin ang laro, di ba? Unang-una, tama siya doon. Kilala nila ang dalawang kupunan. Alam na nila yung galaw. Sa madaling salita, madali silang makapaghahanda kumpara sa ibang team na hindi nila alam or kilala, di ba? Problema, naghanda din or naghahanda din ang dalawang kupunan na nabanggit. Hindi rin sila papayag na maisahan lang ulit ng Gilas Pilipinas. Yung Taiwanese, desidido talaga silang wasakin ang puso ulit ng mga Pilipino. Yung New Zealand, ganun din. Hindi sila basta papayag na maisahan din sila ng Gilas Pilipinas dito sa Asia Cup. Ibabanderan nila ang lahat or gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para hindi sila matalo dyan. At dahil ganyan yung mentality ng Gilas, Taiwan at New Zealand, kailangan natin maganda mga playoffs. Maganda kasi mabigat ang makikita nating laban sa sandaling magsimula na yung torneo ng FIBA. Yung huling banat ni Coach Team, handa sila, di ba? Dito pa lang mararamdaman mo na talaga na may gigil din siya sa paparating na Asia Cup Well, siguro hindi natin pwedeng alisin sa kanya yon. Sa dami kasi ng bashing na natatanggap niya, although hindi natin alam kung nagbabasa talaga siya ng mensahe ng ilan nating mga kababayan, parang tingin natin matindi yung pressure na nasa balikat niya. Pressure na nangangailangan ng kasagutan pagdating nila sa aktual na bakbakan. So guys, maraming salamat.